Ang pinakamainam pong paglalapit ng gobyerno sa tao ay ang pakikinig mismo ng tao doon sa taong gobyerno. Mga kapatid, di ba? Tama. Yun. So maganda magpa-interview sa atin si Pangulong Marcos. Yun ang pinakamaganda. Hello, Chief. Good morning po, Chief. Good morning. Good morning, Manong Tad. Good morning sa inyong mga tagapakinig. Apo, salamat sa panahon at maligayang bati po sa inyo. Chief PNP, meron ako na ulinigan, bagamat na iklaro po ninyo yung walang quota system sa paramihan ng huli sa mga umano'y kriminal, no? Pero meron kayong binabanggit na reward system sa maraming mahuhuli. Ano po iyon? Well, hindi naman reward system per se, kundi ito ay isasama natin sa metrics ng performance sa pag-evaluate ng mga ipopromote natin mga police. Kasi isa lang naman talaga ang nakikita kong metrics na pinaka-prime metrics ng police na nagtatrabaho eh. Marami siyang kriminal na nahuhuli. So, matrix sa mga, ano yan, bawat presinto, individual na accomplishment, and then promotion ba ang reward rito o may mga anumang incentive? Individual po ito ha. Individual. Wala po itong per station or kung ano man. Kundi individual. Kasi ang panghuhuli ay isang personal na responsibilidad. Pag ikaw ay nasunto, dahil mali ang inyong panghuhuli, hindi naman ang istasyon ang sunduin. Tao. At i-dismiss ang tao. Yun ang kakasuhan. So, isasama ho yan na kasama sa mga pagiging batayan ng ating metrics. Batayan ho yan sa pag-promote ng mga tao. So kung ilang points ang ating i-allocate yan para sa kanyang promotion, aside sa kanyang time and grade, aside sa kanyang iba pang mga qualification. Okay, point system kumbaga. Sir, ito ba ay naisip nyo lamang o meron na pong existing dyan na black and white guidelines ng PNP? How do you implement that, sir? Alam nyo, Mang Ted, yung part siya ng promotion ay ngayon ko palang ginawa sapagkat ngayon pala ako nagka-power na mag-promote ng tao. Pero in terms of incentivizing yung panghuhuli, matagal ko nang ginagawa yan. Quezon City, sa Davao City, yun ang ginagawa ko na pag may nahuli kayo na tao at inyong in-inquest ang tao na to at nagkaroon ng bail recommended, ang nire-reward ko sa kanila ay 5% kung ano ang bail recommended. Pero kinap ko na lang sa hanggang 1,500 kasi nga napakarami ng huli ng ating mga pulis. Dumadami ang huli ng mga pulis. Bakit kamo? Kasi pag ang pulis natin ay nanghuli, ang gagawin niyan ay i-inquest ang tao. Tataas sila ng kamay, magbibigay sila ng affidavit of arrest sa piskalya at may isasampa ang kaso sa korte. 3 buwan na makalipas, sila ipapatawag ng korte, makaka-receive sila ng sumpuena. Oy, Mr. Policeman, yung hinuli mo na 3 months ago, pumunta ka na rito kasi magta-trial na tayo. Ibigay mo kay judge ang ebidensya kung bakit mo siya hinuli. At yan ay paulit-ulit. Taon ang ang ibang mga kaso, taon ang itinatakbo para hanggang sa magkaroon ng conviction. And during the time, ang pulis natin pabalik-balik. Pabalik-balik yan. At madidismiss ang kaso kung hindi babalik ang pulis. Ang tanong dyan, ano ang suporta hanggang sa ngayon sa mga pulis na yan? Manuted, sad to say, wala. Kaya ang mga pulis natin yan, bubunot ng kanilang sa kanilang bulsa para maka-attend sa mga kasong ito. So, sa ngayon, dahil yan ay naranasan ko personally, alam ko kung ano ang challenge sa ating mga pulis. Kaya ini-incentivize ko. Binibigyan mo sila ng pamasahe, binibigyan ko sila ng pang-inspire sa kanila na magtrabaho pa sapagkat ito talaga ang pinaka-critical na trabaho ng pulis. Saan nyo kinukuha yung pera, General, na pang-incentivize dito po sa mga binabanggit yung pulis na nanghuhuli ng kriminal at humaharap sa mga kaso? Marami po yan. Maraming source ang PNP. Maraming source ang PNP ng mga sa ating dyan, yung mga travel rata, yung travel allowance, yung auto class, object class O2 ng ating nasa ating GAA, nasa ating budget talaga yan. Object class O2 is for travel allowance. So, yan, ibinibigay ko sa kanila yan doon dati na instead na ibigay sa mga hepe nila na para sa rata ng hepe nila, ito, mas madaling alamin, makita kung sino ang nangangailangan talaga. Itong pulis na magtestimonya ngayong araw na to. Kaya marinig mo yan sa mga ibang sa mga kaso na may private complainant na hirap sila
na palaging nagdadalawang isip. Darating ba ang pulis or hindi darating ang pulis? Kaya nga kinakasuhan din natin ang pulis pag hindi umattend sa court hearings. On the other hand, pag sila umattend, may pa-thank you ba tayo? Wala eh. So sa ngayon, magbabago yan. Yung mga pulis na nag-attend dyan sa hearing na yan, thank youhan natin yan. Ang thank you natin, aside sa rata, ay bibigyan ko pa sila ng promotion pag sila umattend at ipakulong nila yung mga kriminal na kanilang mga hinuhuli. Kasama ba sa source of funding dito yung confidential fund ng Chief PNP? Well, kung kinakailangan gamitin natin sa pagsuporta ng ating mga tao ang confidential fund, so be it. Let's use it. Legal naman na paraan yan para i-disburse ang pera na yan. Okay. So, General, ito pong binabanggit nyo na panghuhuli ng kriminal, meron po naman kasing mga kriminal na may mga taong may kaso, may outstanding warrant, no po? Opo. So, kasi yun din po ang sinasabi ng iba, no? Ang tagal na namin lumalapit sa pulis, may warrant kami, ayaw hulihin yung naka-agabyado sa amin. Paano? How do you manage this? Yung nanguhuli on the spot, yung may warrant na isinisilbi, paano po? Yan, Manong Ted. Alam mo, yung dalawang yan, magkaiba yan eh. Mas madali ang may warrant kasi pag may warrant ako, kahit na magtago ko pa dyan hanggang sa ilalim ng lupa, huhukayin kita. Kasi may warrant ako eh. Legal yan. I'll break with the rules allow you to break open. Ang pinaka-critical talaga dyan, yung walang warrant. Huhulihin mo dahil napaka-stricto niyan. Crime has been committed, crime has just been committed, you have personal knowledge to that the crime has been committed, so maging base yan ng warrantless arrest. So, itong mga may warrant na sinasabi nyo, we're looking at making equivalent. Like, for example, ang unang tingin ko dyan is mga 10 warrant of arrest na implement mo, ang equivalent niyan, isang warrantless arrest na ginawa mo. So, point 1, kung 1 point ang isang warrantless arrest, point 1 ang implementation ng warrant. Opo. So, paano po itong panawagan ng ilang pong mga human rights groups na kung maaari, maiklaro ho talaga ito nang sa ganon hindi po magkaroon ng misinterpretation po yung mga pulis dahil doon sa incentive and merit system po o point system po sa kanilang promotion na magkaroon kumbaga ng between quality and the quantity ng arrest mangyari nga po yung maling interpretasyon ng paramihan ng huli. I welcome that statement, especially specifically of the CHR. Gusto ko nga kahit hindi nagsasalita ang PAO, sina Attorney Persida Acosta, hindi pa nagbibigyan ng kanilang opinion. Binibigyan ko na nga ng paunang information. I really welcome their cooperation and help on this matter. Kasi oras na may magbalabis na pulis, sila ang aking aasahan para asuntuhin ang mga pulis na ito. Pag umabuso na dahil gusto ng maraming huli, kahit wala namang ginagawang tao, huhulihin, plantingan, yan po ay ayaw nating mangyari. Kaya natin ginagawa ito. Kaya ako pinapagawa sa mga pulis na ito ang pag-alis ng ang pagpanghuhuli kasi gusto nating alisin ang kriminal sa ating community. Pero kung hindi naman kriminal yan, ba't mo alisin sa community natin? It makes no sense. So, inaalis lang natin yung kriminal, hindi ho yung mga hindi kriminal. Okay. So, General, sir, yung pong sinasabi ninyo na kung tama ang pagkakaunawa ko, hindi na magtatao sa mga presinto, community precinct o naman po substations ang mga pulis kung hindi magpapatrolya. Paano pong implementasyon nun at yung nga pong panawagan ng iba na pinakamainam talaga ay crime prevention? Yes, Manong Ted. Alam mo, ang stations kasi may mga functions yan eh. Ang pinaka-importanting function ng station ay ang investigasyon. Okay? So, pag ang isang nakita niyong facility, substation man yan, outpost man yan, PC, Police Community Precinct man yan, at walang investigasyon dyan, at yan ay naging tambayan lamang ng pulis na naghihintay ng responde at pagkatapos pag may mahuli sila, dadalhin pa rin naman nila sa headquarters nila, dapat isarado na ang police station na yan. Walang gamit. It makes no sense. So, mas gusto natin na yan ay nakasarado at ang mga pulis ay nasa labas at nagpapataya. Ang ating magiging mantra dyan is essentially, ang gusto ko dyan is
may parating talaga at may inculcate sa ating mga kababayan na huwag nyo nang hanapin ang pulis sa mga presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Yan, 5 minuto muna. Sige po, bago yung 5 minuto na yan na issue po ng responde ng mga pulis, doon po sa paano ngayon yan, ano yung instruction sa mga regional directors natin, mga commanders natin, doon sa mga may existing ngayon na mga substations, paano po ang kanilang diskarte ngayon? Ginawa ko na dati sa Quezon City yan, Manong Ted, sinarado namin, nilagyan namin ng tarpaulin. Huwag niyo na pong hanapin ang mga pulis dito sa lugar na ito. Wala na po sila dito. Sila ay nagpapatuloy sa kalsada. Kung kailangan niyo sila, tawag kayo ng 122 at sabihin niyo nandito kayo sa istasyon. At diyan sa Quezon City dati, pag nandyan sa saradong istasyon ang tao at tumawag sa 122, 3 minutes, andyan nakabalik na ang pulis sa istasyon nila. Okay, patrolya, pagro-ronda, ano resources ng mga pulis po naman ninyo? Sobra ho. Marami tayong resources. May gasolina, may sasakyan tayo, and we are still, again, continuing the procurement. May mga radyo tayo. It's just a matter of using it, you know? It's just a matter of using it dahil medyo hindi gaano napapansin sa mga nakaraan. Medyo iba ang direksyon natin. Pero sa ngayon, with the directive of the President, maliwanag ang direktiba ng Presidente. Gusto niya maraming pulis na nakikita sa kalsada. Gusto niya mabilis ang responde. O di, para maraming nakikita sa kalsada, lumabas ang pulis. Wag sa aircon, wag manood ng TV, wag nakaupo at nagkukuyakay sa loob ng mga PCP. Mabilis ang responde. O dapat ang pulis palaging aktibo, palaging alive at nakikinig sa radyo, at oras na nabigyan ng instruction sa radyo, sila itatakbo kung saan ang krimen. Opo, ito pong sinasabi nyo na mga ronda-ronda na ito, mga patrolyang ito, ilang oras po ito doon sa duty po ng pulis, sir? Nung isang araw, nagkaroon tayo ng command conference at ipinaliwanag ko sa ating mga kababayan na talaga, sa ating mga pulis na talagang I want the duty hours to be rationalized. Dapat makatarungan naman, hindi naman yung sobra-sobra sa limitasyon ng isang tao. So, ang maliwanag naman, hindi naman, we did not reinvent the wheel. Science and regulation states, the labor law even states that 40 hours per week ang standard na working time ng isang tao, ng isang trabahante. So that will be the initial benchmark now. So we want them to work for 40 hours per week, 8-hour shifts, 8-hour shifts 5 times a day, 5 times a week. Opo, regardless kung ito ay panggabi, pamadaling araw o regular hours. Yan naman po ay hinahati-hati na ng ating mga supervisors, mga station commanders natin, substation commanders, na ang mga patrol supervisors natin ang nag-allocate niyan ng mga resources na yan sapagkat ang ating serbisyo ay 24 oras. So, pinaghati-hatian ang 24 hours sa isang araw. Opo, sinasabi po ng PNP na itong inyong pinalitan na bumababa ang crime rate particularly daw sa Metro Manila. Pero sa amin, sa mga nagmamasid sinasabi, hindi namin maramdaman, po. Kasi nga po araw-araw din yung balita na kung ano-anong krimen. Meron po dati nang pinatupad ang mga nagdaan diyan sa Chief PNP na yung mga one-strike policy na kapag may nangyaring lantarang hold-upan dyan, riding in tandem dyan, out ka agad yung commander sa area o kaya maging yung district director. Ano po ang inyong kaisipan sa ganun pong polisiya? Well, we are always and continuously reviewing policies. Kung noon, sa mga panahong yun, nang yan ay pinatupad, ay naging epektibo dahil siguro ang operational environment calls for it. Sa ngayon, i-review ulit natin kung yan ba ay pwede pa, yan ba ay responsive pa sa environment, or kailangan natin baguhin, kailangan natin i-modify, or kailangan walain na. So, nasa status pa tayo ngayon ng pag-aaral regarding this matter. However, ang pagtatrabaho naman ng pulis, hindi nagbabago. Ang bottom line lang dyan, anti-criminality, crime prevention, and crime submission. So, doon tayo nagpo-concentrate ngayon. Opo, so wala pang kayong ganon po na mga strike policy?
Ang una lang na sinabi ko nung last command conference is that we are patrolling the social media. Tinitingnan natin ang performance ng ating mga pulis at nire-review in accordance to the professional standards. Like for example, itong mga nakikita natin na may nagsusuntukan ng mga tao, kabataan dyan sa kalsada, ang pulis ay nanunood lang, walang ginagawa. May mga isang insidente na may yung endurance challenge sa motorsiklo, nagsuntukan na may nanuntok na participant, nagalit doon sa ilang bystander, may nakitang pulis, wala namang ginagawa. So, ang pagtingin ko doon is that pag may pagkakamali ang pulis sa ground, yung mga pulis na to, imbestigahan na, tingnan natin kung ano ang kanilang kailangan. Kailangan ba nila ng panibagong training? Kailangan ba nila ng additional na training? Kailangan ba nila ng resources? Bakit hindi sila nakapag-react? Etc. etc. Yung sa mga bababa, no? Pero, at ang solusyon dyan is, I directed the training service to prepare for these situations na meron silang maibigay kaagad na intervention, especially having the subject matter experts available para maturuan ng tamang responde, tamang kaugalian, tamang asal ang ating mga pulis. Pero, ang first level na supervisor, kung sino man ang supervisor ng mga sarhento na ito, ng mga pulis na ito ang imbestigahan ko. At bibigyan natin ng kaso, ng administrative case for failure to supervise their personnel, for failure to actually ensure that their personnel are performing in accordance to professional standards. So, yan ang magiging responsibilidad talaga nitong mga supervisors natin. At hindi lang yung kung ano-ano ang kanilang ginagawa. So, they have to be on the ground. They have to make sure that the standards are met, the regulations are always followed, at siguraduhin na ang pulis natin nagbibigay ng tamang serbisyo. Nangangahulugan po na ikaw ang pastol doon sa mga tauhan mo, command responsibility kapag nasangkot lalo na sa katiwalian o kalokohan ang kanyang pulis. Tama po. Tama, Manuel. Exactly. Opo. Sa pangkalahatang reforma doon, sa usapin na iyon na sinasabi nga na ang pulis itinaas na ang sweldo ng doble, hindi pa rin po, hindi naman lahat, no? May mga mangilang-ngilang pa rin na ito po involved nga ng hold up at patuloy po ang orbit. Alam niyo na yun, di ba? Orbit sa mga pasugalan, sa mga nagbo-bold show. Ito pong uri po ng ganito. Paano po yan? Anong inyong reforma dito ng pangkalahatan? Wala tayong tolerance sa mga ganyang aktibidades, Manong Ted. Tandaan natin, gusto ko lang naman i-emphasize din na ang police right now sa buong bansa ay 220,000. At lahat ng yan ay ating pinapasunod sa isang direksyon, pinapasunod natin sa isang utos at direktiba. Ngayon, kung may mga mawawalay dyan, ay yan ho, aalisin natin. Opo, pero yung pong sinasabi na summary dismissal proceedings na hindi naman nagiging summary, ano po ngayon ang inyong reforma ho dito sa mga sa mga kinakaharap, no, na reklamong administratibo sa mga pulis diyan po sa tanggapan mismo ho ng Chief PNP tsaka sa mga direktor? Ay, napakaswerte ko po na ako mag-Chief PNP. Ang Vice Chairman and Executive Officer ng NAPOLCOM ay si Attorney Ralph Calinisan. Isang abogado na galing pa sa pleb ng Quezon City na napaka-efficient sa pag-dispatcha nitong mga administrative cases natin. Napakabilis gumalaw ni Attorney Calinisan sa mga bagay-bagay na ito. Kaya ako nagpapasalamat talaga na siya ay ngayon nasa NAPOLCOM. I'm very, very confident na mapapabilis, mapapadali ang aming trabaho sa pagdidisiplina ng ating mga pulis. Of course, katuwang natin ang ating Internal Affairs Service na pinangungunahan ni Attorney Brigido Dulay. Isa rin napakabilis gumalaw na abogado. Kaya I'm very confident na ang internal cleansing program natin hindi yan magkukulang. At sisiguraduhin natin na ang mga pulis natin ay nagbibigay ng serbisyong maayos. Opo. Ang ito ho bang binabanggit nyo, no? Meron ba kayong bubuuin ngayon? Magbabago ba kayo ng inyong team sa PNP hierarchy para lang masiguro natin na iisa ang inyong direksyon? Sa ngayon ho ay ako kasi ay ang style ko sa mga pagtatrabaho ever since naman, I always work with the people na inaabutan ko sa isang unit. Ngayon na nandito na ako sa pagiging Chief PNP, I'm working with the command group that nandito na iniwan ni General Barbille because nagtatrabaho naman ng mga officers na to. They're fine gentlemen, they're good and competent. So, obserbahan mo muna at
titingnan natin kung sila mismo ay magsasabi na may iba silang gustong gawin, may iba silang gustong direksyon sa kanilang mga candidates. Pero sa ngayon naman, I will work with the people that na inabutan ko sa posisyon na ito. Opo, how do you manage this political intrigue in the PNP hierarchy tungkol sa PNPA-PMA rivalry? I don't think na may malaking epekto sa akin yan. For me, unang-una, kaibigan ko ang mga counterparts ko sa PMA. Meron kaming mga regular na mga activities na magkakasama. Tapos itong mga nandito mga ngayon na naiwan sa PNP, these are colleagues and mga kasabayan ko lang din naman sa field. Nagkatrabaho kami ng magkakasama before. So, nandito na kami basically sa end ng aming mga careers. I don't think that meron pang politics na may maitulong pa ang politics sa end ng aming mga career. Kasi at the end of the day, 2 years from now, pare-pareho naman kami mga walang ranggo, pare-pareho naman mga hindi pulista, pare-pareho kami mga retirees. Kung ipolitikahin namin ngayon, mabuti sana kung pagka-retire mo, wala ka na rin sa mundo. Hindi, mahaba pa ang buhay. Kaya it really doesn't help na magkaroon ng mga ganong intriga. Opo, physical reform as in ng mga pulis, mawalang galang lang po, yung pong dating nang ipinatupad, no, yung waistline, etc. po, na ang pulis kasi, re-respondi ka nga, hinihingal ka naman kaagad. Re-respondi ka nga, medyo masakitin ka, paano po? Yan naman po, medyo permissive ako diyan sa mga ganyang bagay. Sapagkat iisa lang ang tinitingnan ko. Meron tayong regulations sa physical fitness test. Okay? May physical fitness test standards tayo. May mga events yan. Push up, pull up, sit up. Wala akong pakialam kung gaano ka kalaki. Basta pag sinabi na 7 pull up, 7 pull up gawin mo. Dahil ako pa yung mismo na CPNP, gagawin ko ang 7 pull up. Ngayon, pag sinabi na tatakbuhan ng 100 meters sa loob ng maximum 14 seconds, tatakbuhin ko ng 14 seconds yan. Ngayon, iba-iba ang tao different strokes for different strokes. Kaya medyo permissive ako dyan. Malaki nga siya, mabilis naman tumakbo. 38 niya ang waistline niya, pero talaga namang malakas. Kasi may nakita akong tao ko rin naman sa Region 3. Bodybuilder, palaging bagsak sa BMI kasi lumalabas na parang napakabigat niya para sa kanyang height. Talaga namang pag tinignan mo, paano naman sumampas sa BMI ito? Ang ganda-ganda ng katawan nito. Nagpo-competition ito sa bodybuilding competitions. Kaya mabigat lang talaga siya at saka may mga tao na big bone. So, sa akin lang is that it is up to the policeman to take care of himself. Pero, pagdating ng PFT, walang patawad yan. Pag sinabi na ang push-up minimum 40 at hindi mo nagawa ang 40, may intervention ka, may karampatang parusa yan. Baka ma-attrite ka pa or ma-dismiss ka pa dahil hindi ka maka-push up Opo. So regardless sa laki ng iyong tiyan, basta importante, pasado ka sa physical examination. Yun po. Yes. At siguraduhin ko na yung physical examination na yan ay kinakandak natin ng tama. Walang dayaan. Kasi ako naman, pag ipinasa naman ng examiner, ang isang nakita ko na talagang bagsak naman talaga kung titingnan at nasa lubong ko yan, tatanungin ko ilan ang record mo sa push-up, 40. O sige, push-up na ngayon, 40, sabayan kita ng 40. Pag hindi mo nagawa, ipapatawag ko yung nagpasa sa kanya. At yun ang kasuhan natin ng false reporting. Diba? So, you have to make sure na ang kanilang ginagawa, tama at talagang walang lokohan, especially dyan sa pagre-report ng status ng PFP and overall health and well-being ng ating mga pulis. Sir, sandali lang po. May pahabol na tanong si Chacha. Please, opo, go. Yes po. General, ang ganda ng mga sinabi ninyo, no? Sana mangyari po yan on the ground. Bukod po dun sa ilan pa na ipatutupad ninyo, ito pong binabanggit nyo na 5 minutes na target for response time. Realistic po ba ito? Halimbawa for EDSA na matraffic or dun sa mga inner barangays na maliliit po at masisikip yung mga daanan. Paano nyo po ito ipatutupad? The proof of the pudding is in the eating, ang so to speak, Didi Chacha. Ang gawin natin dyan, after a month or so siguro, mga 6 weeks, bigyan ako 6 weeks, imbitahin ko ang media dito sa ating command center, sa Camp Crame. At pagkatapos, I will request you na tawagan nyo ang inyong kaibigan kung saan man. Basta NCR muna ang kanyang tinatapakan at sabihin nyo na may darating na pulis. Pwede natin gawin to sa kaibigan nyo or sa mga field reporters nyo. Sabihin nila kung nasaan ang mobile nila, saan sila naroroon.
And then pag sinabi niyo na ang address sa akin plus ang pangalan ng taong hahanapin, i-dispatch namin ang police, orasan natin, tingnan natin kung makarating sila within 5 minutes. And I'm very confident we can do it. Mga 6 weeks from now, pwede ko nang imbitahan kayo rito sa command center. Okay, sige po. So sir, itong binabanggit nyo na 911 tsaka 122, ang sabi po ng iba dito, paano naman kung tawag ka ng tawag dyan, ang tagal sumagot? Alam niyo ho yun, are you technologically capable to respond nga kung sakasakali po dito nga sa mga hotline na binabanggit nyo? Manuntag, pwede natin i-test yan si Daisy Sacha. Dial 911, tapos press 1, tingnan natin kung sasagot ang aming command center dyan sa Camp Crame. Okay, sige kung po. gaano katagal bago sumagot. Opo. Yun naman. Matesting natin. Pwede yan eh. Opo. Ang standard yan, dapat 1 minute, within 1 minute, may kausap na or 30 seconds dapat nga yan ang standard. Okay, sige po. Sir, nagtatampo yung iba dito kasi para daw ang focus lang lagi Metro Manila. Paano naman sa amin sa probinsya? Yung mga pulis din namin makita. Ano ho ang inyong instruction po sa pangkalahatan? Hindi ho. Ang instruction po na to is all city centers ang mauuna. Pero hindi naman tayo nawawala sa ating mga probinsya. Different strokes for different folks. Nagkakataon kasi na ang focus naman ng mga reporting Metro Manila So yun ang una nating sinusolusyonan sapagkat yan palagi ang tinatanong ng ating taong bayan, most especially the press, the reporters. Pero yung probinsya, hindi ho yan nakakalimutan. Mayroon ho tayong regional directors. We have 18 regions right now. So, andun lahat ang ating mga regional directors na nagtatrabaho. Direktang nagsusupervise ng mga tao sa ground. Okay. Last na lang po, Chairman, yun po bang binabanggit ninyo na wala ng mga pulis sa presinto, maging yung iba pang mga nasabi nyo kanina kay Manong Ted, lahat po ba ito ang implementation within 6 weeks din? Within ano? Kailan po ipatutupad yung iba po mga nasabi nyo kanina? Yung halimbawa, wala na yung mga pulis sa mga presinto. Kasabay din po ba yan nung 5-minute response time na 6 weeks? Opo, hindi ho 6 weeks yung walang tao sa presinto. Ngayong araw ho, simula na ho yun. Pinapasara na po, dinidemobilize na po yung mga presinto na walang investigasyon. Pag hindi nag-iimbestiga ang pulis dyan, sasarado yan. At pagkatapos, pati yung mga 8 hours duty, ngayong araw ho, nagsimula na ho yan. Dahil nung isang araw ko pa sinabi yan sa ating mga commanders. Okay. Ito po, pahabol lang din, General, sabi niyo pag may warrant, dapat asikasuhin ng pulis. Si Gerard Bantag daw po may warrant. Kailan daw ho asikasuhin ng pulis? Hinahanap po yan. Hindi ho tayo tumitigil dyan sa paghahanap kay General Bantag. Ever since naman. Kahit na noon pa, hinahanap natin yan para mahuli natin. May mga tao talaga, may mga chances talagang nagtatago. Yan, hinahanap, tutukan natin yan. Don't worry about it. Okay. It's just a matter of time before na mahuli natin si General Bantag. Opo. Sige po. Sir, meron ho ba kayong higit pang 1 taon sa panunungkulan? Pakiulit ka, nag-break po. Meron pa po kayong higit 1 year sa inyong term as Chief PNP? Ang compulsory retirement ko is March 11, 2027. Okay. So I have 1 year, 9 months Okay. na natitira sa aking serbisyo. Sige po. Sir, ang dami po ngayong excited, in all fairness, mga nakikinig sa atin, dito sa mga binabanggit po ninyo, para bagang ngayon lang kami nakarinig ng isang Chief PNP na proactive discussing these plans, reform at programa on air at napapakinggan po ng taong bayan. Ito nga pong pinakamaganda pagkakataon na mismong Chief PNP ang nagsasabi sa kanyang mga balak gawin at gagawin. Ito pong expectation ng marami ngayon sa inyo. Ano pong inyong mensahe sa aming lahat na eto na ang inihintay namin na dapat maging Chief PNP? Go ahead, sir. Maraming salamat po unang-una sa tiwala ng ating presidente at nakita niyo naman ang direktiba na ibinigay ng ating presidente ay nang in-implement natin ay tanggap na tanggap ng taong bayan sapagkat tama po ang wisdom ng presidente, meron siyang data na pinanghuhugutan sa kanyang mga direktiba. So, ako'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan, sa inyo Manong Ted at sa iba pang mga sumusuporta sa atin. At ako'y naniniwala na we'll succeed if we do this together. And I do hope na bigyan niyo lang kami ng 6 weeks muna bago natin ipatest at i-roll out sa ating mga kababayan, matest kung ano talaga ang nangyayari na sa mga reforma ng ating in-implement at sa mga programa na ginagawa natin sa ngayon. Okay. So, thank you sa ating mga kababayan sa pagsuporta sa atin. Okay. Chief PNP, Godspeed po sa inyo. Salamat na marami at kami po ay muling tatawag para po kayo makapanayam at mailatag ninyo ang inyong mga ginagawang reforma sa pambansang pulisya. Salamat po, sir.
Maraming salamat, Manong Ted. Maraming salamat sa inyong mga tagapakinig. Yan ang Chief PNP. Yun. Wow. Opo, sabi ko nga dati, noong pa man ho, wala nang ibang public information officer, wala na pong ibang tatalo sa pagiging spokesperson ng pambansang pulisya, kundi mismo yung Chief PNP na hindi rin po takot tanungin ng kung ano-ano talagang dapat na itanong sa kanya. Kasi po yung ibang Chief PNP takot po na tanungin ng mga bagay na baka sila mahirapang sagutin. Wow. Today na pala. Kaya manaka-naka pabugso-bugso. Hindi mo maramdaman halos. Oo, Merong oo. mga PNP chief lumipas na natapos, di man lang natin nakausap. Hindi. May mga ganun. Hindi naman sa, alam nyo na, di po ba, yung sinasabi ng diretsahan yung programa, tayo naman, meron tayong maaaring basihan, opo, after how many months ang panunungkulan, itong kanyang may pinapangako, hindi po ba? Pag ganyan din na nakakaugnayan mo yung head of agency mismo, opo, hindi mo na kinakailangan pang mangamba, di ba? Doon sa sinasabi po na trust, di ba? And confidence ng ating mga kababayan sa gobyerno. Yes. Di ba? Ang agree. pinakamainam pong paglalapit ng gobyerno sa tao ay ang pakikinig mismo ng tao doon sa taong gobyerno. Mga kapatid, di ba? Tama. Yun. So maganda magpa-interview sa atin si Pangulong Marcos. Yun ang pinakamaganda. Oo. Sino pang gusto mo ma-interview para malapit sa Yan tao ay ang aking gobyerno? papalagan. Kasi sa ngayon medyo busy si Marcos Jr. Paikot-ikot kung saan eh. Araw-araw nakikita ko. Nung isa nasa MRT3, mayroong mga meeting sa mga magsasaka. Very proactive ngayon ang ating Pangulo. Si Rex Gatchalian. Yan din ang isang maganda. Sandali muna, ha? Ako gusto ko si Senate President or si House Speaker sana. Oo. Hindi ikaw. Ang daling kausap nito. Ang daling kausap. Okay. Meron ako mga itatanong eh. Pero ngayon pala, baby, ang simula. Wala na sa mga presinto ang mga pulis. Bawal na kayo dyan. Depende nga sa presinto yan, ha? Oo, Baka na naman kayo yes. malito. Opo. Basta ito ho, hintayin po natin to. No? 911 ang inyo po dapat tawagan and then yung